Hello people! Artichoke naman ang pinaluto ni Amo kanina. Maliit lang na Pyrex kasi yung dalawang bata ay hindi kumakain. Ang kakainin ng dalawang bagets na to na hindi kumakain nito is yung mga pagkain na nakalagay sa fridge. Yung mga previous na lunch natin. Yung mga tira-tira nun. So this is heart ng artichoke. Nilagay ko lang yan sa Pyrex para matansya ko kung ilang piraso yung aking piprituhin. Iprito na lang natin yan until mag golden brown. Kung ayaw naman ng mamantika, pwede nyo naman to isprihan ng olive oil and then ilagay sa oven. Itong artichoke parang kusa with laban or zucchini lang to, matinding pinagdadaanan dahil ibuboil natin yun after na fry. Ibuboil natin yun at least mga 20 minutes para mag-soft talaga siya. Then dito naman, mag-isa tayo dyan ng sibuyas. Gamit natin ng olive oil and then ground beef. Madami yan para doon sa artichoke. Yung kalahati niyan, itatabi ko na lang. Sa pangpalasa, konting salt. Naglagay ako ng paprika and naglagay ako ng paminta. Naglagay ako ng mixed spices. Ang bulol na natin ngayon. Bakit kaya? Yung ground beef, lutuin lang natin yan until maiga. Tapos ito yung pinakuluan nating artichoke. I-layered na natin. I-arrange natin yan sa Pyrex. Maliit na Pyrex lang yung pinaluto ni Amo kasi kunti lang naman yung kakain nito. Masarap din to siya, kumakain ako nito. Itong ground beef, medyo marami yan kaya hinati ko, tinapi ko yung iba. Meron akong piniritong pine nuts or snowbird nuts. Yun yung hinalo ko dyan sa ground beef and then ilagay natin yan dyan sa top ng artichoke. Kuntian natin ng ground beef. Ayaw nila pagka mga ganito na maraming ground beef yung ilalagay. And after naman nalagyan ng mga filling yan, lalagyan natin yan sa top ng sliced tomato para hindi siya magtatalsikan or hindi malaglag yung mga pinaglalagay nating ground beef. Then yung water naman from the boiled artichoke, naglagay tayo ng paminta and naglagay tayo dyan ng broth cubes and then naglagay tayo ng cornstarch na hinaluan ng water para mag-thick ng konti. And ilagay natin yan sa ibabaw or sa ibuhusan natin yan sa Pyrex. I-bake natin yan with foil. I-bake natin yan ng mga 45 minutes ng 300 Fahrenheit. Tapos, ang pair naman nito ay Sharia rice. So, nagisa tayo dyan gamit ang butter. Ginisa natin yung vermicelli noodles until mag-golden brown. Nilagay na natin yung ating rice and enough ng water. After 45 minutes, luto na yan and ibobroil ko na lang yung top pagkakakain na yung mga amo. And this one naman ay nagisa tayo ng sibuyas, bawang, and kamatis. Meron tayong natirang meatballs kahapon. Hinati ko yun para sa mga bata and para sa amin ni Belle at makasabaw naman tayo ngayon. So, nilagyan natin ng miswa yan with malunggay. Salamat po! Malunggay. Sakto na yan? Oo, okay na to. Naglagay tayo dyan ng patis, naglagay tayo ng konting aji, naglagay tayo ng miswa, tapos nilagay na natin yung malunggay. Hindi na kami nakapagpaalam sa may-ari dahil kasama siya ni Amo. Iba talaga ang satisfaction pagka ulam natin ay merong sabaw. So dahil sa separate naman yung ulam namin sa mga amo, nauna na kaming kumain dyan dahil masarap naman talaga yung miswa pagkakakainin agad. Yung mga estudyante, babalik yan or kakain sila dito ng mga alas 3 pasado na dahil yung isang estudyante kasi namin medyo late yung uwian niya. Pwede tayo kumpukan. Para dito tayo sa Kain tayo. Tatagalaga ang ulam na may sabaw. Yeah. Nakaka-refreshing. Pansit natin may kanin natin may pansit. Ang sarap ng tutong, oh. Parang kahain ko siya mamaya. Mamaya ka sa atin. Masarap? Ayunip. Nakakapasok nga eh. Then, nung kumain na yung mga amo, ininit ko na yung kanin, tapos sinerve ko na itong ating artichoke. Brinoil ko yan until magganito na yung itsura niya. And that's it for today. Thank you so much for watching.